labanan ng pagsubok ng mundo. Hawak natin ng apoy, armas sa pagbabago. Bayani ka, bayani ka, bayani ka na talaga. Handa ka na ialay. Ako mismo. At kaluluwa. Bayani ka, bayani ka. Ako mismo. Ako mismo. Oh, ingatan ng libro, ha? Ito para sa ito. Hoy, andiyan ka lang pala. Ba't hindi mo nakasikaso ang kalabaw? Hindi ka nga rito. Ang bawat libro na naiaabot ng ating bayani sa mga batang uhaw sa karunungan, hindi lang daw naglalaman ng karunungan, kundi pag-asa din. Pag-asa para sa mga mahihirap na batang ituloy anuman ang kanilang mga pangarap. At pag-asa para sa dalawang mundong pinaghiwalay ng hidwaan dahil sa magkaibang kultura at paniniwala. Maagang namulat si Armand Docum sa kahirapan at karahasan na bumihag sa kanilang lugar sa Mindanao. Kaya sinimulan niya ang ilang proyektong pang-edukasyon para sa mga kabataan sa Zamboanga dahil ang kanyang paniniwala, karunungan ang magpapalaya sa kanila. Kaya sa tulong ng kanyang may bahay na si Anora Nocum at ilang volunteer at mga sponsor, itinayo niya ang kauna-unahang Christ Library o Kristiyano Islam Peace Library. Sa silid-aklatan na ito, hindi lang nahuhulma ang isip ng mga bata, nahuhubog din ang kanilang puso na mahalin ang kapwa nila Pilipino, Muslim man o Kristiyano. Ako yung glorified beggar na ako yung tao na nagbebeg ng libro na hindi naman sana dapat ako nagbebeg ng libro kasi dapat yung mga meron, kasi may mga tao sa atin, an average bawat Pinoy may higit na 5 libro sa bahay na yung iba itinatapon na lang nila dahil nag-graduate na yung anak nila or nag-akyat na sa level ng schooling. So, ang hinihingi ko lang sana na may darating na panahon na hindi na ako na magbebeg dahil automatic na sa bawat Pinoy na magbibigay sila ng libro sa neighborhood nila. Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Efren Peña Florida, naniniwala at sumasaludo sa mga makabagong bayaning nagpatunay na ang hinahangad na pagbabago ay nagsisimula sa mga katagang ako mismo. Ano bang hinahanap mo at parang kanina
Kanina ka pa yata hindi mapakali dyan. Hindi ko makita yung encyclopedia ko eh. Ano ba naman kasi ang gagawin mo doon? Nahanap ko nga eh. Matagal ko na kasi hindi nakikita. Ayan po, sa may baba. Tinabi ko na muna at kasi baka mamaya mahalo doon sa mga bago donate sa atin. Okay. Di mo tinapon. May sentimental value kasi sa akin eh. Ito naman itatapon. Nag-iipon nga tayo ng mga libro, di ba? Patingin niya ako. Oo. Ano mo? Ayan. Araw-araw, pagkatapos ng klase ko sa tanghali, dala ko na pauwi ang isang encyclopedia na lagi kong hinihiram. Tuwing magbabasa ako, para na rin akong nakakarating sa iba't ibang mundo. Pero sandali lang yon. Kasi kadalasan, kailangan ko rin agad bumalik sa mundo ng realidad. Kahit lumaki ako sa lugar na walang kuryente, hindi yun naging hadlang para itigil ko ang pagbabasa. Pwede po ba mahiram ulit? Hay nako, matagal na sa'yo to ah. Halos 1 linggo na nga eh. Hindi mo pa na ibabalik, manghihiram ka ulit. Hindi ka ba nakasawa sa kababasa? Madami rin kasi ang nanghihiram nito. Ginagamit sa pagre-research. Hindi lang ikaw estudyante dito. Paano naman ang sila? Gusto naman din nilang matuto. Pero hindi lahat nakakaintindi sa hilig ko sa libro. Para sa ilan, palamuti lang daw ang magagandang balot nito. O Arman, ano ba naman pang-display lang yan? Hindi ko yan pinapahiram. Pasensya ka na ha. Kasi baka madumihan. Ayoko na alikabukan, mahirap maglinis. Umuwi ka na muna, baka hinahanap ka na ng tatay mo. Gustong-gusto ko talaga makabasa ng mas maraming libro. Kaya lang, hindi lang talaga naabot sa lugar namin dahil malayo nga kami sa syudad, malayo rin kami sa sa City Library. So yun na lang mga encyclopedia na luma na mga 1930s, yun ang binabasa ko. Para sa iba naman, pambalot ng kung ano-ano ang mga pahina nito. Tay, akin na lang ito. Oh, anong gagawin mo dyan? Puro mga basura na yan. Kinuha na po kasi ng library yung libro ko eh. Ba't hindi na lang yung mga koleksyon kong comics ang kunin mo doon? Wala naman po akong matututunan dun eh. Pero gustutin man o punitin, para sa akin, mahalaga ang bawat salita at pangungusap ng kahit anong babasahin. Nasa libliban kami ng Zamboanga, so hindi rin umaabot yung newspaper doon. Ang nababasa lang namin mga newspaper, yung binabalot sa isda. Minsan may mga dugo pa yung bagkas parang dugo yung newspaper, pero binabasa namin yun. Alam mo, nung binanggit nga sa akin ni Anora yung tungkol sa mga plano ninyo, hindi na ako nagdalawang isip. Para din naman 'di ba sa mga kabataang Muslim At Kristiyano po. Hoy, di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kalala? Mabait naman siya. Ano bang problema mo? Gusto mo basa? Hindi ko kailangan yan. Huwag niyo bibilugin ang ulo ng kapatid ko. Marami po akong ginagawa. Kailangan ng katulong ng inay. May sakit po ang tatay ko.
Narinig mo naman siguro ang sinabi ng anak ko. Hindi kami interesadong magtutong anak namin. Tsaka isa pa, hindi naman makakain ng mga libong-libong yan eh. Mukhang hindi na pupunta yung mga yan. Nakausap ko si Malik. Hindi daw muna sila magdodonate ng libro. Wala pa daw silang pondo. Marakang salamat sa pagpakundigi sa Puerto Princesa City. Technotrip Palawan Adventure! Mahal ko ang Puerto Princesa kasi dito sa aming lugar, peaceful. Ito yung spelunking. Masterpiece! Nature, napakaganda, malinis. Thank you! Ulan! So pretty! For 2 exciting episodes, we'll discover Puerto Princesa as Abby, Leah, and I hop from one adventure to another. We'll marvel at all its breathtaking sights, meet the warm locals, feast on their gustatory delights, and leave no wood unwormed. Brace yourself, for we're about to fire up our techno trip to Puerto Princesa, Palawan. Techno Trip, Sabado, alas 8:45 ng gabi sa Aksyon TV.